Okay, everyone, good day. Once again, this is the continuation of Chapter 8, Writing for Academic Purposes. Now, I'll be teaching you the basic guides on how you can write the APA format citation. Now, I am referencing here, or in some part of my discussion, I will be referencing on how to cite APA 6th edition and 7th edition. But class, I'd like to put an emphasis regarding this. More of my discussion will be all about APA 7th edition, ha. It's because this is what we are currently using right now. We no longer use the 6th edition APA citation guide. Okay, so this is a complete guide class. Ano ba ang ibig sabihin ng APA? It means the American Psychological Association. So in this lesson class, I'll be discussing on how to write in-text and reference list citation. So let me have the annotation once again. And of course, highlighting the text that I think are important for you to learn in this discussion. Okay, so yan. In-text and of course, reference list citations. Ngayon class, ano ba ang in-text at reference list citations? When we say in-text, it's the citations that we are writing embedded in our write-ups. Okay? For example, you're writing your thesis paper and you cited an article of Chua 2026. So kung ano man yung makita mo na isinulat ni Chua, i-incorporate mo siya sa isang write-up mo. And then, that is what we call the in-text reference or citation. When we say reference list naman class, ito rin class yung tinatawag nating um, ito rin yung tinatawag nating bibliography. Okay? Ano ba yung bibliography? Matatagpuan siya sa last part ng ating academic paper. So, yun yung dalawang uri ng pagsasite. Okay, so let's have this. The core components of an APA reference. Of course, class, hindi mawawala dyan yung author's name or author's surname. Ibig sabihin yung apelido and of course, initials. Ano ba yung initials? Yung kanyang pangalan at kanyang middle initial. For example, Jameline R. Reyes. So my surname is Reyes. So ilalagay siya dito, Reyes. And then my initial will be J dot R. Tapos tuldok. Okay? Ano ibig sabihin nun? Reyes Jamelyn Revilla. If we will define it ng buo. And of course, next, we're studying about the components, ha? Next is the date published. Okay, just observe on how they write or how they are writing the APA reference list. After you write the author's surname, you have to put a comma, rather. You have to put a comma after this, and of course, the initials. Date published, okay? And then tuldok ulit. And then of course, if the date is unknown, okay, yung date daw nagre-refer siya nung date of publishing. If the date is unknown, you write or we simply write ND. Okay? So yan. Next, of course, is the title of source. Now, class, there is a basic rule in writing the title source because these format changes depending kung saan natin kinuha yung ni-reference natin. Pag sa book, hindi natin sila kailangang i-italicize. But if online journal, ito class ay ina-italicize po natin. Ibig sabihin, ano ba yung italic? Nakatagilid siya. And now, and next component class is the location of the publisher. Saan ba to makikita? So dito class, may publisher rule ang EPA citation. So kung sa US siya sinite, no? Ibig sabihin sa United States of America siya nanggaling, kinakailangan i-state natin yung two-letter code, no? Two-letter state code. For example, ilalagay natin yung specific location saan sa US, sa San Francisco, Huit, California. So the two-letter state code of California is CA. Saan makikita ito? Sa US. Ngayon, kapag hindi naman galing sa US, ito yung madalas ko nakikita pag nagre-reference ako, no? Kasi syempre, hindi lang naman sa mga American literatures tayo nagbabase. So ito, kapag hindi sa US, the city and the country must be stated. For example, galing ang iyong RRL sa Sydney, Australia. And then you write
And therefore, you write Sydney, Kuwait, Australia. That is the other component, ha? Title source, location of the publisher, and of course, the publisher. Okay? Publisher. Saan siya makikita? And then, of course, you have to write retrieve from. This is used if the source is, if the source came from online or websites. You have to put retrieve from and then insert here the URL or the link. Maliwanag? Okay. So now we have this, the APA referencing basics. So reference list. Again, ano nga yun? Basics ta ng pagre-reference list when you are writing in the bibliography sa last part ng iyong papel. So eto class, reference list, i-define muna natin, it is a complete list of references used in a piece of writing that includes the author's name, date of publication, title, and more. So APA reference list must be on a new page. So sabi ko nga kanina, matatagpuan to at the very end of our document. It needs to be centered, sinasabi dyan. And of course, the most important is these should be alphabetically arranged. So the first author, or if the author is unknown, in this case, An and the uh, this should be ignored. Ano sinasabi nun? Basta class, ang sinasabi lang dyan, dapat sila ay alphabetically arranged. So kung meron namang multiple works class in the same author, they should be ordered by date. Ibig sabihin, ini-arrange natin siya according sa date. Paano naman ngayon kung yung work ng isang author na yun nangyari lang in the same year? Ngayon, dun pa rin babalik tayo sa alphabetical arrangement. They should be ordered alphabetically by the title. And of course, at the very end of this title, we include the A, B, and C at the end. No? Ganito example niya. Napin ko lang. Yan. Ganyan, no? So, citing authors with multiple works from one year. For example, you saw an article written by, or articles written by Mitchell, 2017. Pareho rin ang pagpapublish nito. So, inarrange mo siya according to title, no? Pag nasa reference ka, however class, itong example na to ay citing in text. So you arrange it sa bibliography according sa title, and of course, we write this after the date. The letter A, letter B, and letter C man kung marami pa. Okay? So yun po. So APA referencing basics pa rin. So reference list tayo. Again, yun ha, they must be ordered alphabetically. So it also contain the full references. Okay, when we say reference list class, it contains all the references for all the in-text citations na ginamit sa inyong papel. Ibig sabihin, lahat ng makikita nating Toraji et al., Bernuncio et al. 2016 or Bernuncio and Campbell 2018, mga ganun, kinakailangan kung ano yung in-text citations mo, nakita sa narration mo, makikita rin to sa iyong bibliography o yung sa iyong reference list of citations. Okay? So, yon. Now, puntahan natin yung pangalawang pagre-reference sa APA. Ito yung tinatawag na basics naman when it comes to in-text citations. So bakit ba natin to dinidiscuss pa? Ay may mga referencing citations generators online. Dahil naniniwala ako na dapat alam ninyo yung basic kahit wala itong mga nasa online resources na to. Minsan class, hindi natin ma-cite yung isang article na basta na lang natin paste yung link. Kinakailangan marunong tayong magmano-mano. Kaya ko to itinuturo. Ngayon, ma'am, si ChatGPT po, marunong na po siyang mag-reference eh. Naku, pag pina-check mo ang ChatGPT sa isang taong marunong talagang mag-reference class at pinaklik mo ang bawat link, no? Matatagpuan mo na ang mga link na to nag-i-indicate ng page 404 or 104 error. Anong sinasabi nun?
Ibig sabihin hindi updated at si ChatGPT ay hindi siya nilikha para mag-reference. Ibig sabihin class, according to my study, gumagawa siya ng surface level of analysis na kumbaga ay pwede nating magamit as citations pero hindi raw ito makukonsider as legitimate citations. Kung hindi talaga mapipigilan ang paggamit ni ChatGPT, it's better to ask articles, no? Kumbaga, saan ako makita ng articles na pumapatungkol dito? Bigyan mo ako ng mga posibleng title. Ngayon, ikaw ang mag-search online, one by one ng title na yon. Tingnan mo kung mabubuksan mo, basahin mo kung ano yung nilalaman nito, saka mo i-cite kung saan makikita yung link. Ganun po. Okay. So, APA referencing basics, in-text citations, okay? Pag sinabi natin in-text citation, it must include the following use of quote or paraphrase taken from another piece of work. So, magkaiba ang pagsulat niyan. For example, sinabi daw ni Bernuncio et al. That communication affects people in a manner on how we interact with one another. Yun yung direct niyang sinabi. So, that is an example of quote or indirect quotation. So, halimbawa, apektuhan daw tayo ng communication on how we interact with other people. How are we going to paraphrase it? No? How are we going to paraphrase it? Kasi class, yung quotations class, yung mga ibig ko sabihin doon, direct quotations, ito ay more on it should be 1 to 2 sentences only. Hindi pwedeng higit doon. Kasi kapag humigit ka ron, ang tawag doon class ay plagiarism na. Pag quotations na ganyan, no? Gumagamit tayo nung ganito. Tawag dyan. Anong tawag dito? I forgot this term. Oh my gosh. Anong tawag dun sa ganon? Sa Tagalog, ito ay panipi. Quotation. Quotation mark. Ayun. Quotation mark siya sa English. So, anong yung sinabi natin? Bernancio, 2018, for example ha, I don't know if maririnig nyo ako, I'll be typing using my two hands. So, you see an example of, halimbawa ay nakuha nating sa pag-aaral ni Bernancio. Sabi niya, okay, so sino nagsabi nga nun? Si Bernancio, no? So, ang sinabi dyan, paano natin siya ngayon, maaring ganito, pa-narrative. Unahin natin. Bernancio, 2018, stated in his study that, yan, pwede natin ilagay, that, pwede kang maglagay ng kuwit dyan o pwede rin namang wala, that communication affects the way how we interact with other people. Ibig sabihin, class, ikaw ay direktang kumuha ng text mula sa isang pag-aaral na isinagawa ni Bernancio, no? Sorry. So, yan. That's an example. So, kaya ko siya ginamit or ipine-present sa inyo gamit ang isang Word file dahil hindi ko ma-figure out paano to gagawin sa PowerPoint if lalong-lalo na ay nasa Zoom ako. Napakahirap mag-annotate sa text, no? Kaya Word file yung aking ginagamit. So, yan po. O maaari din naman ganito yung gamitin mo. So, yan. May mga iba-iba pong form or manner, ha? Okay, so in-text citations are citations within the main body of the text that you are trying to write. So, and refer to a direct quote or paraphrase. So, if I would ask you on how you're going to paraphrase this specific sentence, kayo ang magde-decide. So, kayo ang gagawa. Again, class, pag kukuha ka ng direct quotation, dapat maximum of 1 to 2 sentences. Sabi ng teacher ko nun, dapat 3 sentences daw eh, but more on hanggang one is enough if you are writing academically at saka ka na lang mag-follow up dito ng mga interpretations mo. So, maaring dugtungan mo, it only tells that
the communication, halimbawa, ayan, interpretation mo na yan, or kung paano mo kung paano mo binasa, that the communication really on the way how we interact. So, maaari mong tugtungan. In this manner, it could be in a form of, so yon. Ganyan. Nakita na natin yung flow ng sentence mo, no? So, sana naiintindihan. APA referencing, basics, in-text, citations. Okay, so ganyan. Maaaring these citations include the surname of an author and of course, the publication date. Wag na wag ninyo tong kakalimutan. So, using an example author, James Mitchell. So, si James, ang apelido niya Mitchell. So, takes this form. It could be in this manner. Mitchell 2017 states, gaya nito, Bernancio 2017. Actually, class, ito walang kuwit. Delete natin yan. Mali ang kuwit. Dito mo siya pwedeng ilagay. Technicality, no? Bernancio 2018, again, class, hindi tayo naglalagay ng kuwit, ha? May misconception dyan dahil nung high school ako, marami kaming namamali dyan. Wala yan. Dire-diretso po dapat. Dito tayo nagkukuwit, no? So, yun po. So, Mitchell 2017, kagaya nito, dire-diretso lang, states or blank, 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 to, communication, unahin natin to, tapos ilagay dito, that is according to Mitchell 2017. Gumagamit tayo ng open and close parenthesis kung ayaw natin yung ganitong format. So, the structure of this, ito yung mahalagang inote natin, nababago to, depending on whether a direct quote or parenthetical is used. So, for example, direct quote, the citation must follow the quote directly and contain the page number. So, yan. Kung gagamitin natin, kung halimbawa ito yung gagamitin mo at direct quote yung ginamit mo, dapat i-indicate mo kung anong page siya nakuha. So, for example to, ibahin natin. So, sige, ano ko to? Ilagay ko to dito. Ayan. For example, so yan, Bernancio 2017 stated, pwede nating ilagay, communication affects the way how we interact with other people. Okay, tanggalin mo to. Lalagyan mo ng ganito, Bernancio. 2018, kung anong page yun. Halimbawa, page 1 o page 142 niya nasabi. So, ganun mo siya ilalagay. Saka mo ngayon palang lalagyan ng tuldok. Nakukuha? So, yun po. Parenthetical naman, the page number is not indicated. O, ganito to. Yan. Ganyan yan. Hindi na po indicated ang page number. Sige. Makinig kayong mabuti sa discussion na to, ha? So, yan. Maaring maging example. Parenthetical. Ibig sabihin, maaring sa ganitong manner class o maaari rin naman na tama nga, yun na yun, parenthetical. Ayan. O may iba pang pagsusulat niyan, no, hindi natatapos sa ganyan na nagkumuha ka ng direct quote. Maaari itong direct quote na to, nakuha mo, maglapat ka ng iyong sariling interpretation. So doon class, hindi na kinakailangan ng page number. Okay, so let's move forward. Now, paano naman? Ito yung mag-isa lang yung author, no? So, paano naman kung isa lang yung author? Or kung dalawa yung author rather? So, dito class, sa APA citations, both the 6th edition and the 7th edition, isinusulat natin yung parehong surname or yung parehong apelido nung dalawang author. So, for example, si Mitchell 2017 at saka si Smith, dalawa silang author nun, sabihin may nagko-co-author sila. Ayan, maaring sa ganitong manner or Mitchell at pwede rin tayong gumamit ng tinatawag nating ampersand.
Ano yung ampersand? Ito po yung symbol na yon. Yan po yung ampersand. So, sa ginagamit natin siya kapag meron tayong, gumagamit tayo ng parenthetical or, ito, yes, parenthetical. The open and close parenthesis, the close-ended one type of citation. Okay? So, yan po. Ito naman, parang nagnanarrate ka. Okay? So, yon. At dito class, sa paglalagay ng surname nilang dalawa, kinakailangan na naka-alphabetically arranged. So, alin ba ang mauna? MOS. M or letter S. So, M. So, dapat naka-alphabetically arranged siya. So, dapat din, eto class, meron akong natuklasan kasi medyo nalito ako nung una in upon reviewing this lesson. So, sabi dito, 3, 4, or 5 authors, pwede nating ilagay sila or i-cite sila kung unang beses pa lang natin silang malilista. Pwede nating isulat yung 3 hanggang 5 authors. Pero class, inote ko lang ha, ito yung emphasis na gusto kong malaman ninyong lahat. This is only applicable, this is only applicable in APA 6th edition, meaning yung old APA citing or citation, yung pagsusulat ng 3 hanggang 5 apelido ng mga authors. Nowadays, hindi na siya ginagawa kasi ang ginagawa nga po natin ay 7th edition na. So, halimbawa, humigit sa 2 yung author, gumagamit na tayo ng et al. At paano isulat ang et al class? Sa ganitong pamamaraan. Mitchell, and then halimbawa si Mitchell, Smith, saka si Thompson, sila yung 3 author. Et al na yung isusulat natin sa 3. So, sino yung pinaka nauuna alphabetically? Pang-apelido ni Mitchell, right? So, et al na yung lahat. Aray nila. So, et al. Yan. At paano isusulat ang et al? So, walang puwit or walang tuldok dyan. Mali po yan. Space, al. Tapos, after ng al, may tuldok po. Maliwanag. So, yan. May tuldok after nyan. And then, open and close parenthesis, the date in a narrative format. So, state. Yan. Bakit state? Bakit walang S na ganyan? Kasi nga po, marami yung author. May et al tayo rito. Maliwanag ba? Kaya state. Plural form of the verb. Maliwanag. Or Mitchell et al. Paano mo naman siya isusulat kapag parenthetical? Ito yung class. Et al. Again, walang tuldok after the et. Al may tuldok. And of course, lalagyan mo ng puwit before ka maglagay ng date. Puwit space date, open and close parenthesis, and then the tuldok. Maliwanag. So, yon. Ngayon, pag 6 or more authors daw, sa 6th edition to, sinasabi kasi doon na noon pa lang tayo gagamit ng et al, no? Ay kapareho na lang ngayon sa 7th edition. So, ganito na rin yung ginagamit natin. Pag 6 or more authors, mapa 6th man or 7th edition. Maliwanag ba? Okay, so paano naman kung walang author? Paano naman kung wala? E di ilalagay mo. Sorry. If the author is unknown, the first few words of the reference should be used. Naliwanagan? Few words of the reference should be used. So, maari, ayan, ano yung citation na yun, reference? So, a guide to citation, ginamit mo, naka-italicize, ibig sabihin walang author. Kailan mo natagpuan? 2017. So, example niyan, if this is at the title of an article, chapter, or web page, it should be in quotation marks. Naliwanagan na? Quotation marks. No? At ito yung gagamitin mong pagsasite. Yung ganito. Parenthetical. No? Mas proper siya. O pwede rin naman to, pwede rin naman, pero mas tama yung isa. Okay? So, yun po. So, APA Citation 2000, at tingnan nyo, meron siyang open and close parenthesis. Nag-i-indicate na ito ay nagmula sa isang title ng article, chapter of web page, no? Tapos in-indicate dyan yung date at huwag kakalimutan itong tuldok. Okay? So now, let's have this. Citing authors with multiple works from 1 year. Ito yung binabanggit ko kanina. Paano kung si Mitchell, napakadami niyang works, ay lahat na published in 1 year? Ito yung ginamit ko kanina. If we are referring in-text citations, meaning lahat ng citation na nakikita mo within your text, your written text. So, Mitchell, 2017, sinite mo yung kanyang unang sinabi,
you indicate letter A after nung kanyang first work. Ay, you indicate letter A for her first work. Sa kanyang second work, 2017 pa rin, di-indicate mo naman ang B. Ngayon, paano mo siya ilalagay sa references, sa bibliography mo? Then, i-arrange mo siya class by title. Halimbawa, ang title nito is How to Write APA in Writing APA 7th Edition Guide. A Guide in Writing 7th Edition. Sorry, let's compose it. A Guide in Referencing 7th APA 7th Edition. So you're going to write in this. Lahat ganun yung title. For example, sige, sulat natin. Bawa, ang title, ganyan. A Guide. Class sa pagre-reference, naka-ano ha? Naka-sentence format. A Guide in Writing APA 7th Edition. So, yan yung mga title for example. Tapos ngayon, ipipaste mo yung publisher, kung sino yung nag-publish, anong year, saan to na-publish, or na-retrieve mo ba to online. Tapos ilalagay mo to syempre sa una, no? So, dito siya. So, ganun lang po ang pagsasite. So, citing multiple works in one parenthesis naman. So, if these works are by the same author, the surname is stated once followed by the date in order chronologically. So, for instance, si Mitchell, no? You have to cite multiple works of Mitchell ngayon in your rate right sa mga sinusulat mo na yan. So, i-arrange mo dapat yung date. So, Mitchell 2017, ganyan. Yan. Tapos ilalagay mo dito, concluded, for example, concluded, yan yung mga action verb na ginagamit natin sa research or academic paper. Concluded in all her studies that, o yan. So, maaaring ganyan ano, or Mitchell, ganito, kung ano man yung kanyang naging implications o yung kanyang mga nadiskubre. Maliwanag tayo? So, yan po. Ayan, citing multiple works in one parenthesis. Ngayon, class, if these works are by multiple authors, paano kung iba-iba yung author daw nun? Kinakailangan yung mga references class, i-order natin sila alphabetically. I-arrange natin alphabetically using the first author. And they should be separated by a semicolon. Semicolon, okay? Ano ang semicolon? So, sinasabi ni Ma'am Jamie, ganito yan. Ay, sorry. Yan. Semicolon. Ganyan po ang semicolon ha. Huwag niyong kakalimutan. Semicolon is follows. So, Mitchell and 2017. So, Mitchell and Smith, dalawa yung author. No? Dalawa sila, 2017. At tingnan mo, wala na yung guhit, no? Wala na yung kuwit na ganyan. Dapat meron yon. So, yan. Mitchell and Smith 2017, kuwet. Tapos, sineparate sila nitong semicolon. Ayan yung ganun mag-check ng RRL, kaya medyo maselan siya. Medyo matagal. Yan. Ay, block ko to para makita. Ayan, nilagyan ng semicolon. Tapos yung mga works na yon iisa. Ganun din yung pinatutungkulan, no? Pero ang author naman ngayon, si Thompson, Poyne, at Davis. So, yan. Ilalagay mo. Pero lahat sila ay under lamang ng iisang open and close parenthesis. So, they are ordered alphabetically. M, S, kasi ito yung unang study, no? Nauna si Mitchell. Tapos si Thompson naman to. Si Thompson yung naano dito. Dapat nauuna class yung pinaka-recent study dito. Kaya nauna yung 2017. And then mahuhuli tong 15 kasi siya ay, kumbaga, mas nagdaang study. Ito yung updated, kaya nauna siya. Kahit tingnan nyo si Mitchell, no? Tapos itong si Koine. Medyo magulo to actually. Sige, ayusin natin. Dapat, mauna dapat si Koine. Koine.
Davis, tapos si Thompson. Nun pa lang dapat. Mhm. Medyo magulo siya. Yan ang tama. Yan ang tama, class. Nauna si 2017 kasi recent study siya. Nahuli to kasi 2015, no? So sige, wait lang. Let me verify it. Excuse me lang. Let me verify it if I am still teaching you right. But then again, I'm sharing my screen, no? Sige. I will just verify it in my other source. Okay. So sige class, meron akong verification, kaya napakahalaga na nag-verify tayo ng ating mga sources. So tingnan nyo, tama yung ginawa ko kanina na inarrange ko siya. However class, anong sinasabi dito? General rule kasi siya ng APA citation, so might be, nalito lang yung unang gumamit ng slides na to. Kaya ako din parang hindi duda ako eh. Kasi ang sinasabi, yes, alam ko na ang standard talaga is dapat ordered sila alphabetically. However, this is the question to me, the Mitchell 2017. Okay. The emphasis is this might be the sixth edition. Let me verify it once again. Okay, class. So this one is wrong. Let's correct this. If an article is, if madami kayo isinasite na author and these articles are written by multiple authors, class the standard rules, they should be ordered alphabetically. Walang exemption, no? So ito, uunahin ko si Davis 2015 kahit pa sila ay latter study. So yan. Unahin ko si Koine 2017 separated by Nilito na ako. Semicolon. So, yan yung tama, ha? O, tama yung ginawa natin kanina. In-arrange natin sila alphabetically. That's the general rule. At class, dapat sila ay naka-order pa rin alphabetically. So, una dapat si Coyne, si Davis, saka si Thompson. Hindi si Mitchell, saka si Smith. Maliwanag ba? So, siguro, kaya kanina nandoon, kasi di ba kanina si Mitchell at Smith yung nandito, no? Tapos si Coyne, tapos si Thompson nandoon. So, dapat, however, maninindigan ako na ito yung tama. Dapat sila talaga, yung mga authors na to, naka-arrange sila alphabetically. So, ito po yung tama nating, pinakatama or most accurate nating dapat sundin. So, yan po. So, now, citing a group or organization naman, for example, so this is how you write or how you cite group or an organization. So, first, you have to cite the full name of the group. So, kailangan gamitin mo siya, lalong-lalo na kung unang-unang beses mo palang isa-cite. For example, you cite an article from the Philippine Statistics Authority. Okay? So, you have to write the full Philippine Statistics Authority. Sa unang beses mong isusulat yung makukuha mo roon na text, the in-text citations. Ay ginamit mo ulit siya sa mga susunod. O pwedeng gumamit ka na lamang ng acronym, no? Pwedeng gumamit ka na lamang ng acronym or uh, paiksiin mo na lamang. So, ganun po ha, group or organization. Now, class, let's have this secondary source naman ngayon. So, in this situation, let me just give an highlight about this. So, sa secondary source, in this situation, the original author and the date should be started first, followed by as cited in. Ito, yan yung sinusunod na isa pang format. As cited in
followed by the author and the date of the secondary source. So, Lorde, 1980, as cited in. Halimbawa, secondary source lang si Lorde talaga yung original na author. Tapos ngayon, sinite siya ni Mitchell 2017. Kasi tingnan mo, 1980 pa yung study ni Lorde. No? Ngayon, si Mitchell, yung kanyang study ay 2017 lamang. So, ilalagay mo itong salitang as cited in Mitchell 2017 or maari, kung ganito, parenthetical yung gagamitin, Lorde 1980 as cited in Mitchell 2017. Again may mga ganun kasi. Halimbawa, ako ginagawa ko yan sa master. Halimbawa, nakahanap ako ng isang PDF. Sobrang hirap kasi dahil binabayaran itong mga PDF na to para mabuksan yung ilan. Yung karamihan pala. So kapag nakahanap ako doon ng mga alam ko ay jive talaga na studies, hindi ko natitigilan yung PDF na yan, gagamitin ko na. Halimbawa, gamit ito, yung PDF na yun, ang main author nun ay si Chua. Tapos sa loob ng mga PDF na ginamit ni Chua, may mga sinite siya. Halimbawa, sina Bernancio, sina Agujo, yung mga ganyan, sina ah, Petrocoli, mga ganon. Common kong natatagpuan. Lahat yun ay isa-cite ko na sa pamamagitan nito. Gumagamit ako nitong salitang to as cited in. So, yun po. Next up, we have this, how to cite naman different sources types. So, maaring galing ito ng libro, no? In-text citations pa rin, and then reference list. So, they are all highly variable depending on the source. So, unless lang yung author ay hindi mo natin kilala. So, how to cite first in a book? So, book title, not chapter in APA format. Book mismo, yung title, hindi lang chapter. So, ito yung rules. The title rules, sabi ko nga kanina, they should be italicized. The first letter of the word, the first letter of the first word after A, and the first letter of the proper nouns are capitalized. Example, so yun, yung mga first letter lamang ng proper nouns, yun lamang yung kinakapitalize natin. So ito, a guide, for example, APA, a guide to citation, APA, or you say citation in American context or Philippine context. American na lang. Lahat naman tayo, alos karamihan na yun. Ayan, American. ah Context. Naka lower case na po yung context kasi hindi naman siya parang proper noun. Bawa, ganyan, no? America. Or in the context of. So, yan. Mga proper noun lang po yung ating kinakapitalize yung una, no? Sige. Likod to. That's an example. Tuldok. Okay. So, the first letter of the word and the first letter of the first word after kasi madalas yung letter A yung nauuna eh. A guide to, a new definition of, mga ganyan. So, lahat ng word nun ay nasa small letter na lang except kung proper nouns. Yun yung kinakapitalize. So, author surname, apelido pa rin, initials, JR or J.R, mga ganyan. So, yan, AF, tuldok, mga ganon. Year, kung kailan to nagawa. And then, of course, the title na naka-italicize, no? And then, edition, kung ito ay merong second edition, sixth edition, third edition, mga ganyan, no? Pero kung first edition, isang book lang siya, hindi na included tong edition. Syempre, isa lang. So, publication location, publisher location, saan siya nakikita? And then of course, ano yung publisher mismo? Saan ba nakikita yung publisher? Sa Amerika ba? Sa Philippines ba? Sa Germany ba? Ano yung publisher? Sage Publications ba? If Journal? Kung ano man yan. Okay? So now let's have the book referencing example. So yan, yung sinabi ko kanina. Kung paano natin sila sinusulat, no? Ayan, naka-lowercase na silang lahat. Saan nakikita yung publisher? Sa London, England. Oh, nakabuo na, no? Naka-state na siya lahat. Kasi kung USA yan, halimbawa, sinabi ko nga, San Diego pa rin. San Diego siya. San Diego. It's in the US, no? So we have to state the two-letter code. California pa rin.
So, CA. Pero alisin mo na halimbawa itong London, England. Bakit? San Diego, CA, ibig sabihin San Diego, California, it's inside the United States. Again, ang ating ginagamit ay American Psychological Association. It's in America. Okay? Pero dito class sa ating source, ginamit dito ay ang sa London. Sa London daw matatagpuan yung publisher. So, ibalik natin. Naka-state siya ng buo kasi outside na po siya sa America. Hindi natin kailangan gumamit ng two-state letter code. So, yun. And then you use this, the full colon. Ano yung publisher? My publisher daw po yung pangalan. So yun ha, again, ito ay book ang ginamit mo, kaya wala kang link na mailalagay. So halimbawa sa mga library ka gumamit, library yung pagre-reference mo, ganyan yung tamang pagsulat. Kaya nga sabi ko sa inyo class, hindi lahat napipaste online copy-paste, no? Napakahalaga na marunong ka magsulat properly ng tamang citations. Kasi class, lahat ng yan, kung makikita mo sa book, paano mo malalaman yung tamang kuwet, tamang tuldok, tamang spacing, tamang pagsulat ng title? Paano mo yan i-input sa isang citation generator online? Kasi naranasan ko yan, i-input mo rin siya mano-mano, dapat alam mo, no? At pag chinek siya ng thesis mo, kung ikaw ay nasa college na, ay, mali ka na agad. Kung halimbawa ito, hindi mo nalagyan ng tuldok. O yan, guhit agad. Ay, kuwit agad. Mali yan. Kailangan may tuldok kasi initial yan. May kasunod pa siya kasing author, no? Kaya may kuwit tayo. Kaya may kuwit. So, kung siya lamang yung author mag-isa, edi wala na to. Wala na yan. Tuldok na lang, no? Gaya nito, si Jones AF and Wang L, however, sila ay dalawa na magkasama, no? Magkasama sila. Wala na silang ibang kasamang author na nagsulat, kumbaga na same study. Kaya ngayon, L na agad to. After ng 20, magkasama sila. So, L na agad and after that is the date. So, Spectacular Creature is the title of that book. Sa nakita, or spectacular features, the Amazon rainforest. So, ito, tingnan mo. Proper noun. Kaya naman, naka, naka ano? Naka-capitalize. So, Amazon rainforest. Saan ba tatagpuan Amazon rainforest? Sa Brazil. So, ito ginamit din. Bakit? Ay kasi introduction siya, nag-introduce ka ng title. So, maaring ito ay second edition, inilagay dyan yung second edition. May tuldok after paiksiin ang ed. Tuldok, close parenthesis, and then tuldok ulit. San Jose, Costa Rica, my publisher. So, ganyan po ha. Next, how to cite an edited book naman. Ayan. Halimbawa ngayon, inedit lang yung libro. Ito yung struggle ko sa Masteral. Ang dami kong references, pero minsan edited lang. Namamali ako lalong-lalo na pag nagmamadali ako mag-cite. So dito class, sa EDS kasi, sa edited books, inilalagay natin, very similar lang siya sa book format, pero may extra inclusion lang. Apart lang siya from one extra inclusion. So, paano paraan? It's because it has this, eds. Kung isa lang yung editor, ed lang ang ilalagay. Kung marami, eds, yung abbreviation o yung pagpapaiksi. So, ganito siya. Author surname pa rin, initial, ed or eds, kung marami yung nag-edit o iisa lang, year, kung kailan na-publish, the title, edition, kung ito ba ay second edition na, third, once again, place kung saan na-publish, and then of course, the publisher. So, yun lang po ha. Huwag kayong malilito. So, example of that unedited book on how to write it in references, citation. So, Williams ST, siya yung editor. 2015 niya inedit. So, ano inedit niya? Ito yung title, Referencing a Guide to Citation Rules, third edition. Saan matatagpuan? Sa New York. New York. So, New York City, saan? Bakit NY lang to? Because it's in the United States. Maliwanag? New York, what's the capital of New York? It's the New York City. Kaya NY yan. It's because New York din yung pinagbulat yung city. Ito yung city at ito naman yung lugar mismo, no? So, my publisher, yun din yung pangalan ng publication. So, how to cite a chapter naman in an edited book? Napakasarap pag-aralan ng citations class, di ba? Para bang ang tali-talino mo, lalo na pag magawa mo siya ng tama. So, edited books are collections of collations. Ibig sabihin, pagkakasunod-sunod. Collations of chapters written by different authors. So, to reference a single chapter, a different format is needed. The basic structure is as follows. Ito po siya.
So last name of the chapter, author, initial, author, and last name of the author, for example, sorry. So last name of the author yun. Ito lang yan. Tapos initial niya. Tapos year, chapter title, editor initial, in editor. Bakit may in editor? So pag sinabi natin, the initials of the editor come before the surname. Kasi chapter title eh. Ito siya, nauna siya dyan. So editor, surname kasi editor siya, title, or edited, PP, PP or P, PP is the plural of P. Ano naman ini-indicate nito? P is for a page. What page is it? Page 1, page 14. Eh what if ang inedit niya is from pages 14 to pages 26? So we use PP, okay? PP 14 to 46. So this is how we arrange them, or the chapter range. So location and publisher. So in the following example, oh, B. N. Troy, si B. N. Troy daw yung author of the chapter, and then S. T. Williams is the editor. Ang main author is si Troy. So inilagay mo dito, Troy B. N. 2015, APA Citation Rules. Kasi, tingnan mo to, chapter title, tingnan mo, hindi na siya naka-italicize. Compared mo dito. Okay? Kasi, inedit siya. Ang sinite mo ay yung mismong inedit lamang ni S.T. Williams. Kaya ngayon, yung title nung sinite mo, yun po yung naka-italicize. Okay? So, APA, si Troy B.N., yung original author, 2015 niya to na-publish. Ang title nung kanyang original book ay APA Citation Rules. Kalagay ha, in editor initial, S.T. Williams, tingnan mo dito, nauna yung surname, no? Dito, initials. Initials muna bago ang kanyang surname. Maliwanag ba? So, S.T. Williams. And then edition. Anong edition man? Kung meron man yan. Eh, walang edition. Ay, sorry, hindi pala edition. Kaya nakalagay dyan, ed. Capital, no? Imbis na ganito, naka-capital yung E. Ibig sabihin, si S.T. Williams po ay yung editor. No? And then yung kanyang title na inedit ay ito. Yan yung inedit na niya. So, Second edition, P, ibig sabihin chapters 50 to 95 or pages 50 to 95. New York, NY, and then the publishers, my publisher too. Pangalan ng publication. So, yun po. Maliwanag? So, yun po. So, ngayon, how to cite ebook naman in APA citation. So, eto po siya. Author surnames, initial, edition, year, title edition. And we are also writing, saan mo siya na-retrieve? Yung URL. Ano ba yung URL, class? When we say URL, ito class ay tinatawag nating Uniform Resource Allocator. No, that's allocator. L nga eh. Locator, no? So, when we say URL class, it means Uniform Resource Allocator. Ito yung mga links, no? So, inilalagay natin yung retrieve from, tapos saka mo ilalagay yung URL. Example, ganyan, oh. So, alam mo na kung paano isulat yung author, tama? Alam mo na kung paano yung date, alam mo na yung title. O kapag ebook, e-journals class ebook, matatagpuan sa mga websites, we have to put this word, retrieve from. Okay? Kasi ginagamit mo nga APA 7th edition style of referencing. And then you put here the link. Ganun lang po kasimple. Okay? So, yan. Ito pa yung ibang mga structure. So, paano naman kung isa-cite mo naman is, so yan, ebook, another example, chapter. Hindi ko na isa-isahin, no? So, yun po. So, ngayon, how to cite a journal article naman. How to cite a journal article. Paano ko siya pronounce without even nabubulol? Ano ba yan? So, how to cite a journal article in print or online APA format. So, we're following this rule.
Una muna class, syempre yung author surname and then initial, year, tapos article title, journal title, tingnan mo. Yung article title hindi na naka-italicize, no? Hindi na naka-italicize. Yung journal title, yun ang naka-italicize, pati ang volume number. Pag sinabi natin volume number, ito yung issue or part number. Optional lang naman siya. Tapos, and then, page number nun. DOI. Kalimutan ko ibig sabihin ng DOI. Pero pwede din direct blank indicator. Ganun ibig sabihin nun eh. Direct object indicator. Sige, wait lang. Let me verify it. Kamali ako eh. Ah, ayan. Same context, pero mali ako nang nasabi. DOI means direct object identifier. Okay? Sige, sulat ko na lang dito. Susulat. DOI, DOI, DOI is equal to direct, digital. Direct ako ng direct. Yun kasi natatak sa isip ko eh. Digital object identifier. Okay. So that's what DOI means. Digital object identifier, no? Ba't ko ba sinasabing direct object? Kasi nga dina-direct ka nun doon technically, no? But it's the right term. Digital object identifier. So lahat ng mga nakikita natin online, yan yung direct sa atin na magli-lead doon kapag nilid natin. So ito, dito class, pag journal title, mas prefer natin na DOI po ang ilalagay imbes na ano lang, imbes na link lamang. Kasi ito, retrieve from link. Pag DOI kasi direct ka na mismo dun sa mismong PDF. Based sa experience ko. So yun lang po. Journal article examples. Okay, so journal article examples, eto po yan. So yun po, pages, nakita mo? Nakita nyo? The volume number, tapos open and close parenthesis, kung ano man siyang issue. So, 2. Volume number 67, issue 2, pages 81 to 95. O, nahanap mo siya online. So, ilalagay mo tong link na to. Kung halimbawa, link lang yung nakita mo. Pero pag may nakita kang DOI, sabi ko nga sa'yo, yun yung magandang ilagay. Liwanag? Okay. So, sige, unti-untiin natin. How to cite a newspaper articles naman, print or online in APA format class. So ito, ganun pa rin. Author, surname, initial, year. Pero class, nilalagay natin yung year, month, and day. Okay? Saan mo siya na-retrieve na URL? So, it is only included if the article is found online. Okay? So the date includes the year, month, and then the date. So ito yung example. No? Surname, initial, date, pangalan ng article mo, pangalan ng article na kinuha mo, eto, changes citation format shakes the research new world, pangalan ng article, pangalan ng newspaper na nag-publish ng article, the Mendeley Telegraph. Okay? And then column or section, research news, yun yung section niya. Anong page? Page 9. So, saan mo siya na-retrieve? Lagay mo dito. Maliwanag? Ganon din po sa pagsasite ng magazine. No? So ngayon, paano naman mag-cite ng non-print material in APA format? Image. So ito. The basic format is this. Cite an image, author surname, kung kanino siya nanggaling, publication date, the title of the image, media type, photograph, painting, infographic, etc. And of course, where did you retrieve it? From what URL you indicated? On what link? For example, Melais. Yun yung author nun, si J.E. 1851 to 1852. Ophelia yung title. Alam mo yung title ng kanta ni Taylor Swift na The Fate of Ophelia? So, yung Ophelia painting na yun, no? Anong uri itong nakita mo na image na to, no? Non-print material in image format sa online. Ito daw ay painting. Saan mo siya nakita? Ilalagay mo yung link. Okay?
Ngayon class, may isa pa ditong mga tips on how to write film. So basic format follows this. Yan. I-upload ko lahat lang to class, lahat ng to i-upload ko lamang kapag tayo ay malapit na. Ay, hindi ako mag-upload para pala panoorin nyo to isa-isa at matuto kayong mag-notes. Sige, yun po ang aking verdict. Kasi pumayag na ako na recorded video instead na tayo ay mag-online classes. So you have to make it and to promise it to me na aaralin nyo to. That's the purpose why I'm doing this. Ba't ako nagpapakahirap mag-record dito? Okay? So ngayon, basic format of film citation. So ito, of course, class dito, inaalam naman natin yung producer surname, tapos initial, tapos ini-indicate natin through open and close parentheses na ito yung producer. And then of course, kuwit, and then director surname, initial, ini-indicate natin na siya yung director. Year of the release, and then title of the film. Motion picture. Country of origin, United States of America. Sino ang, anong studio to? Paramount Pictures, for example. So A, surname lang, initial in this manner, isa lang, initial, okay? Si Hitchcock, yun yung producer, and then Hitchcock A, siya din yung director. 1954 ito nangyari. Okay, so yun. Year of release, kung kailan man, 1954. Kaya lang natin dito. Ilagay natin dito na siya ay director para malinaw. Director. Okay. So, year of release, Tuldok. 1954. No? Space, Tuldok. Title of the film, ang title daw, Rear Window. So, saan to, it's a motion picture, i-indicate mo ron. Sabihin, film kasi siya eh. Okay, so, United States ang kanyang country of origin. Ang studio niya ay Paramount Pictures. So, ganun lang. And next po, how to cite a TV program in APA format. Ganito naman siya. Ito medyo mas marami. Because we also include the writer's surname, the initials, at i-indicate natin through open and close parenthesis naman na writer siya. And then director surname, the initials, i-indicate mo na director siya, tuldok. Very important yung mga ganyan. Plus ha, yung tuldok, kuwet, kung ano man yan. Pero dito, tuldok yan. Very technical tayo. This is a technical paper. Year of release. Kailan ni-release? Episode title. At ini-indicate mo din dito na television series episode siya. No? So, sige dito. Ito, lagyan natin. Kasi dapat specific to eh. Lagyan natin ng bracket. Pero hindi dapat naka-italicize. Bracket. It's a motion picture. Kasi nga po siya ay film. Yan, yung tama. No? Yung tama. So, ganyan. O, sa how to cite a TV program. O, ganun din class. Naka-indicate din. Wala namang kaibahan. At hindi na natin kailangang pakaisa-isahin at ako'y nangangawit na rin ang ano dito. Lalamunan, ano? So, yan lang. Inalagay natin yung initials. And of course, ayan. Maaring sila yung writer. Dalawa yung writer. Tapos si Johnson R. Siya yung director. Kailan ni-release? 2010. Tuldok. Anong title? Episode title. Hindi na siya ah, tingnan mo pag film, naka-italicize, no? Pero kapag TV program, hindi po naka-italicize. Pansinin nyo yan. Pag film, pag film naka-italicize, pag TV program, hindi naka-italicize, is naka-indicate din, television series episode ito. So, in Shnos, for example, Shnosti, siya yung executive producer. Nilalagay natin tong salitang in kasi si Shnos yung kanilang executive producer. So, Tuldok, executive producer surname and then initial, Tuldok, the title, TV series title, Breaking Bad, saan to nakita, saan to nagmula,
So, Culver City, California. Kaya CA. Sino ang studio, saang studio to? GMA ba? Kung sa Pilipinas man. So, Sony Pictures Television. We indicate it here. Okay? So now, ganun lang. Kung iisipin natin, very technical siya class, pero sobrang sarap niyang matutunan in reality. So sana naipapakita ko yun sa inyo somehow, yung interest. O kung hindi man, may mapulot kayo kung paano tayo nagsasite ng tama. Kahit sa mga thesis paper nyo man lang, balang araw. Okay? So how to cite a song in APA format? O kung gagamit kayo ng mga songs, for example kasi sa mga research papers class, the social studies researches, um, they are using all the kind of resources that they can use in order for them to gather the right information. So it could be through observations, through the songs that these communities or indigenous communities are using. So, ayan, hanap ka ng mga references na yun online. How to cite these songs ba? Paano nga po ba, Eka? Ayan, mga pa-indicate naman, no? Wait lang, ayusin ko lang to. Ay, nawala na. Ayoko na. Hindi ko na siya papakialaman. Sige, i-adjust ko na lang to. Ito naman kopya ko na. Bahala na ako sa gagawin ko rito. Okay? So how to cite a song in APA format? We have this format class. The basic format to cite a song in APA format is as follows. For example, you have to write the writer's surname. Sino nagsulat ng kanta? Year of the copyright. This is very important. The song title, which is not capitalized, or sorry, not italicized, rather. So recorded by the artist name, on. Lalagay mo yung on. Pandugtong. Album title. Anong album title? For example, writer's surname. Taylor Swift is the writer, or Ed Sheeran is the writer mismo nung si Taylor Swift na lang, mas alam ko si Taylor nung nagre-write ng kanta niya. For example, Taylor Swift. So Swift, quit. Sige, sulat ko dito. Gagawa ko ng example kong sarili. For example, Swift. Sana, sana na ano nyo, no, na, ano ba siya, ay, wait, ipit ko ng ballpen yung mic malapit sa, kung saan nagsasalita ako, mouth. Okay. So, for example, Taylor Swift is the writer of her song. So, I will be writing here Swift, poet, T. Ayan. Year of the copyright, for example, 2025 for her album The Life of a Showgirl. Anong album niya ron? Okay? Anong song title? O yung favorite ko. Ano ba yung favorite kong title dun sa Life of a Showgirl? It's it's Opalite. Bakit? Wala lang. Mas sumasaya ako kapag naririnig ko yung Opalite na kanta. So, Opalite is the title. Recorded by, ilalagay natin, no? So, recorded also by Taylor Swift. Artist name. So, lalagay mo na dyan. Taylor Swift. Liwanag ba? Tuldok. Kasi kailangan siya. On what album? The Life of a Showgirl. Ay, naka-ano na to, naka-sentence case. Hindi naka-all capital. The Life of a Showgirl. So, yan po ha. Life of a Showgirl. Anong uri to? Anong uri tong album na to? Okay? Kasi tingnan mo to. Medium of recording. CD ba, MP3, or visual album? Ano ba yung visual album? Hindi ko alam yung category na yun ah. So sige, wait lang. Let me verify it.
Okay. So alam ko na kung ano yung visual album class. Ang Life of a Showgirl, okay, ay ito ay merong music video, kaya siya ay tatawaging visual album. So yan po. May music video siya, accompanied siya by a music video. So it's a visual album. Saan siya na-publish? So kung saan man sa Amerika, saan man na-publish to? Eh maglalagay na lang ako ng hypothetical na lugar. Eh for sure naman sa Amerika yan. Saan ba si Taylor? For example, okay, yun na nga, search ko na nga, saan ba si Taylor? Taylor Swift's origin. Ayun, tama lang. Talagang kung saan talaga yung basic na nalalaman natin kay Taylor Swift. Saan niya nirelease to? New York. Sa New York. Saka sa Los Angeles yung isa na lumalabas sa net. New York, man. Pinagsama pa natin, no? New York, of course, saan? Sa New York City. So, sino ang nag-publish nito? Okay. So, ang publisher nito ay ang Republic Records. Yan na yun. That's according to internet. Republic Records. Ano ba yan? Pag may nakaalam na may nanonood sa kanya, mali-mali. Ang ginagawang pagta-type. Okay. Kailan niya, ano? So, date of recording, kailan? Search natin. Kailan to? When it was recorded? When it was recorded. Sa Google ako nakatutok. Naku, when it was recorded. Okay. So, it's May to October 2024 at ni-release naman ito no October 23, tama ba? Ang aking pagkakaalala. Hindi ako Swiftie ha, pero sobra akong humahanga sa ano ni Taylor, sa writing style, but I'm not that Swiftie. So, kailan ini-record? Eh, walang specific date. Halimbawa, to October, May to October 2024. Ay, nalalagay natin. So, yan po. Ganyan tayo mag-write ng ating sariling citation. So, yan na. So, example, nilagay ko dyan. Nawa ay may natutunan kayo sa ating discussion. Yan. Tab natin sa indicates na tayo ang mismong nag-ayos nito. So, ganyan po, no? Pag sinabi nating medium of recording class, ito na lang yung inonote ko. Maaring ito'y CD, MP3, or yun nga, visual album ko ito ay merong music video. At anong tawag doon? May isang tawag kapag walang music video. No. Halimbawa, visualizer. So, yun. Visualizer. Visual album nga. So, yun. It makes sense now. Kaya pala pag pinapakinggan ko yung Fate of Ophelia, okay? Yung Fate of Ophelia, nakalagay visualizer dun sa music video. It's because visualizer yun nakikita ko sa Spotify or sa YouTube. But generally, if I am referring to the entire album of Taylor Swift, The Life of a Showgirl, ito ay isang visual album. Kasi, ayan, yan yung may video siya. Okay? So, yun lang po. How to cite a website naman using APA format. So, when citing a website, the basic structure is this.
Author surname pa rin, initial, the year, month, and day. Just like, kung paano tayo nagsasite sa news. Naalala nyo? How to cite a news? 'Di ba? Magazine articles or newspaper. Okay? So, ganun din tayo magsa-cite naman sa mga online websites. We use the dates, the year, kuwet, the month, and then of course the specific day, and then the title na nasa italic form. And then we write this word retrieve from and then paste your URL or the uniform resource locator. So yun lang class ang ating basic guides on how to write APA 7th edition citation. So sana may natutunan kayo at ito lamang ang magiging coverage ng ating chapter 8. Gusto ko lang talaga sa inyong i-share. Napakarami kasing types of writing in in academic writing. Pero ito yung basic na gusto kong matutunan nyo kahit papaano. It's because dadalhin ka nito kahit saan. Magagamit nyo to kahit saan man kayo makarating. Okay? So yun lang class. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay wag nyong sayangin ang video na to. Pakinggan nyo at iayos nyo ang mga buhay nyo. Thank you so much.